continuing sa verses 17 to 40, we entitled it Undivided Devotion to the Lord. And there are things that distracting us. May mga nakaka-distract para di rin kita maging deboto sa Ginoo. Number 1 is discontentment in verse 17. Number 2 is mga pressures tikang sa mga tao, verses 18 to 24. And number 3, ang comfort. We always seek comfort in verses 25 to 31. And pang-apat is yung mga responsibilities in verses 30 to 40. Namawag ng mga butang na nakakapag-distract para magkamaya din divided na devotion kita sa Ginoo. So we should not have undivided devotion to the Lord. Amen? But these are the things na nag-divide or nakakahadlang kung bakit hindi tayo nakaka-focus na maging deboto, makakommit sa 100% sa Ginoo. Utuan ko, discontentment, pressures, tikang sa mga tao, pantulo, seeking comfort, and pang-apat, responsibilities, mga responsibilidad. Okay? So let's go back sa scripture na binasa natin sa verse 17. Sinabi ni Paul, mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Hindi niya sinasabi dito na if you're single, so we're talking about singleness and marriage, ito ang context dito. So hindi niya sinasabi na kung ikaw ay single ay manatili kang single sa habang buhay. Pero ang sinasabi niya dito is you should be content kung whatever state you're in right now. Kung single ka, ay pag-apura. Dahil nga mag-asawa ka, siguro mo, magiging malipayo na siguro kung mag-asawa na kaya na. You should be content. Hindi pa dumadating, habang hindi pa dumadating yan, ayaw pag-apura. You should be content whatever sitwasyon mo ngayon. And if you're single, ay pag-apura na mag-asawa, dahil muna yung gisisirin ni Pablo. So, don't say na, if my status were to change, siguro, mas magiging maganda ang aking buhay. Magiging masaya ako. Kung ako'y magkakasawa, meron ng kapartner, magiging masaya na ako. Sobrang masaya. Later, they will say, you get in trouble. If you get married, may mga alalahanin, may mga trouble. So, yan na, nag-apuro ka, di ka kontento yan ha. Sampang single ka pa, gusto mo dahil mag-asawa, yan na, musirin ka na lang, ay, may pa, nag-single na lang, kay grabe man diya din, bakuri man diya may asawa. So, muli ang ginsisaring ni Pablo Dide. And if you're widow, balo, whatever your situation might be, ano pag pinsara na, you know, if it change in status, magbago ni, magiging maupay mong kinabuhi. Ginsisaring ni Pablo Dide na, you know, you just learn to be content right where God has you. Muli ang ginsisaring ni Pablo, maging kontento ka kung single ka, no, be happy. No, hindi pa dumadating ang time mo na mag-asawa, be happy, focus, enjoy mo yan, focus sa paglilingkod sa Panginoon. So, ito yung sinasabi ni Pablo dito. And so, there's so many people na nagsasabi, if I would only had this, kung ganyan, magkakaroon ako nito, mag-aasawa ako, magkakaroon ako ng malaking bahay, maraming pera, magiging masaya ako. I said earlier na i-apply natin ito hindi lang sa relationship, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay about sa pagiging kontento. Minsan naghahangad tayo ng mga bagay na akala natin yun yung makapagbibigay sa atin ng sobrang kaligayahan. There are single people who live in these days na nagsasabi, kung makakasawala siguro mas lalo akong magiging devoto sa Ginoo, mag-alagad sa iya. Mas lalo magsiserve sa iya. And Paul's point dito sa verse 17 is simply this: whatever your relationship status is, be devoted to God. Sa anuman nga status nga may ka, be devoted. Kung ngayon ka man bandayan na sa imo status. Discontentment can be distraction. Minsan gusto natin, not just in relationship, minsan ninanad natin mga ibang bagay na maaari nang nakapag-distract sa atin para hindi tayo maging devoto sa Panginoon. So number 1, discontentment. And Paul is saying in verse 17, be content whatever situation or status you have in life. Maging kontento ka. Kasi kapag di ka na naging kontento, maghahangad ka na ng ibang bagay at maaari yan na kung saan na hindi ka na maging devoto sa Panginoon kasi magpo-focus ka na sa mga bagay na yan. Naiintindihan po natin? So the application is be content. Be content. So verse 17, Paul is saying na maging kontento kit sa atong status o sa anumang sitwasyon nga sa kalagayan natin o sa atong kinabuhi nga kundi walay dapat makahadlang nga makapag-commit kita sa Ginoo, makapag-devote natin natong kinabuhi dida sa Ginoo. Amen. So
And then, ang isa pang distraction, nakakahadlang upang maging devoto tayo, nagkakaroon ng divided devotion to the Lord, ay mga pressure tikang sa mga tao. What do you mean? Let's go back sa ating scripture sa verses 18 to 24. Sabi ni Paul, kung ang isang lalaki ay tuli na nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging tuli. At kung hindi naman siya tuli ng tawagin, huwag siyang mag-asam na magpatuli pa. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya nang siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba isang alipin nang tawagin ka ng Diyos? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Nabili na at bayad na kayo. Huwag na kayong palipin sa mga tao. Mga kapatid, take note, huwag na kayong palipin sa mga tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay ng kayo tawagin, manatili kayo roong kasama ng Diyos. So, ano po ang ibig sabihin dito? Maring hindi natin naintindihan sinasabi ni Pablo. There are all kinds of people na mayroong mga opinion para sa iyong buhay. May mga plano na gusto nilang sabihin para sa iyo, sabihin sa iyo. And, sasabihin nila, ito dapat gawin mo para mas lalo kang devoted sa Panginoon, maging commit ka sa Panginoon. And, some of us ay maring men pleaser. Gusto natin ma-please ang tao. And you follow their advice kasi pleaser ka ng tao. So, dito sa Corinthians, may grupo ng mga tao dito na nag-impose ng extra rules, mga kautusan, na sinasabi nila, o kayong mga Gentiles, ito dapat magpatuli kayo, mag-circumcise, kailangan gawin yung mga ritual na maging yung ginagawa ng mga Hudyo, na mapabilang kayo sa Judaism, mag-circumcise kayo. So, because, ito ang sign na kayo'y fully devoted sa Diyos kung kayo'y magpapa-circumcise. Yan yung sinasabi ni Pablo dito. But Paul says, in terms with your relationship sa Panginoon, ang circumcision ay hindi po ito absolutely nothing itong circumcision. Ang punto ni Pablo dito ay sinasabi niya, you're gonna have some pressure sa mga tao na sinasabi nila, like sa ginagawa ng mga Hudyo, you need to circumcise, kayong mga Gentile magpa-circumcise kasi yan yung sign na fully devoted kayo sa Diyos. And similar sa ating mga buhay, sinasabi ni Pablo, may mga tao na sasabihin sa inyo, ito yung mga rules, ito yung dapat gawin ninyo kasi ito, this is how you will know that you are devoted to God. Naintindihan po natin? So, but the rules that people create sa ating mga buhay ay hindi po hindi po ito makapagdadala sa atin para mas malalo tayong maging devoted sa Panginoon. For example, kung may nagsabi sa akin, alam mo, Pastor, fully devoted ka sa iyong asawa kung maghuhugas ka ng plato. Sounds good, di ba? Fully devoted ka talaga sa asawa. Pero that's their opinion. But they did not ask kung ano ang pananaw, ang pagtingin ng asawa ko sa akin. That's their view. Tama? So, they did not ask my wife kung how she thinks of me. In the same with our relationship with God, it doesn't matter what other people think. What matters is what God thinks of you. Kung anong pagtingin ng Diyos sa iyo at sa iyong relasyon sa Kanya. Ang isang pinakamahalaga lang ay yung kung ano ang pagtingin sa atin ng Diyos, ano ang kanyang sinasabi sa atin, and that's what matters. Na kung saan ito nag-motivate sa atin para mas lalong maging devoted sa Panginoon. Amen? And being devoted to God means being devoted sa mga kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos. Amen? Hindi po sa sinasabi ng tao na ginagawa nila para sa iyo. Amen? Being devoted to God means you follow, you obey the commands of God, hindi kung ano ang sinasabi ng tao na ginagawa nilang rules para sa iyong buhay. Amen? You follow what the Word of God says. Amen? So, sometimes, makakatanggap ka ng pressure sa mga tao. And sometimes then, itong mga tao ay may authority sa iyo. What do you mean, Pastor? Verse 21, sa mga slaves. Tingnan niyo po sa mga alipin. Ikaw ba isang alipin? Nang tawagin ka ng Diyos, huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. So, yung ideya ng slave sa panahon nila, iba sa panahon natin. No? Kasi sa panahon nila, there are thousands of slaves sa first century during sa paghahari ng mga Romano. And pag slave nga na ibig sabihin, you belong to someone. Pag-aari ka ng isang
isang tao. And sinasabi ni Paul dito, slave belong to another person, instead sa kanila, wala silang authority sa kanilang sarili. At kung makita mo ang iyong sarili sa katayuan na mayroong authority, isang tao may authority sa iyo, you know, sometimes they're making it difficult for you na mas lalong to follow to Jesus, di ba? Minsan mahirap, they're giving pressure or making it difficult na mas lalo natin na masunod si Jesus. And you might think na to be devoted to God is umalis sa mga tao na ito para mawala ang pressure mula sa kanila. Pero sabi ni Pablo dito, no, but Paul says, sa mga slave, he says, kung makaka-gain kayo ng freedom, samantalahin mo na. Okay? Dito sa binasa natin, go for it. But, tandaan ninyo na you belong to Jesus. More than sa taong, more than sa master ninyo, sa earthly master ninyo, mga slaves. You belong to Jesus. So, as long as you're under authority of that person, you can still be devoted sa Panginoon kahit mahirap. Even if life is difficult, even if ginagawa nilang mahirap ang sitwasyon para sa iyo. Either way, Paul's point is, don't be slave. Sabi niya dito na, nabasa niyo po sa verse 23, wag na kayong paalipin sa mga tao. So, don't be a slave to people. If you're Christian, live a life na devoto sa Panginoon. And He's gonna show you kung paano makisama sa mga tao na minsan mahirap pakisamahan. Okay? You will be able na pa rin na maging devoto sa Diyos despite sa mga tao na ginagawa nilang mahirap sa iyo and they're giving pressure sa iyo. You can still be devoted sa Panginoon. So, now, verses 25 to 31, isa pangatlong bagay na mahirap sa atin maging devoto sa Panginoon, maliban sa discontentment, pressure sa mga tao. Pangatlo ay naghahanap tayo ng comfort. Sanay tayo sa comfort, ayaw natin ng mahirap, gusto natin madali lahat, tama po ba? If you're honest, gusto natin easy way, palaging may comfort, walang difficulties, walang paghihirap. So, isang problema kung bakit meron tayong divided devotion sa Panginoon ay tungod sa we are always seeking comfort sa buhay. Verses 25 to 31, basahin ko po, sabi ni Pablo dito, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong dahil sa habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan. Inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba isang lalaking may asawa na huwag kang makipaghiwalay? Wala ka bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkasawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit nag-aasawa ay magdaranas ng mga kakahirapan sa buhay na ito. At iyan ang nais kong maiwasan ninyo, mga kapatid. Ito ang ibig kong sabihin. Malapit ang wakas ng panahon. Kaya mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga bumibili na parang walang ari-arian. At ang mga gumagamit ng mga bagay ng sanlibutan na para bang hindi nangangailangan gamitin ang mga ito, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi magtatagal. Now, spare me, palagi, kailangan ko ng panyo. So, uso sa amon yan ng sipon sa balay. So, dito, sa verses, balikan ko muna sandali sa verses 18 to 24, sinabi niya, Christian, di ba, whatever state you are, just rest on that, yan, be content in that. So he says, di ba, about sa circumcision, so, and I circumcised, and I just told you na don't be slave sa rules or opinion. Remember na ang may final say sa ating palagi ay ang Diyos. So, and then, sinabi niya dito, so, he says, just whatever state na mayroon ka sa buhay, whether single or married, be content sa status mo. And, you know, don't get rushed na gusto mong mag-asawa kasi, you know, nabasa pa lang natin na there are troubles, may mga responsibilidad na malaki kapag you get married. And also, binanggit niya dito sa verse 25 to 38 ang mga single, you know, sinasabi niya dito sa mga single,
we advise na it's fine to remain single. And kung gusto mo nang mag-asawa, depending sa conviction, kung hindi mo na talaga kaya, then get married. Kung sa palagay mo you fall into temptations, then you get married. But we need to recognize na dito sinasabi ni Paul, if you're single, you know, it's fine if you want to rest in that singleness. And you know, di rin natin apurahon ng mga single. Uy, ikaw, single ka pa pag-asawa na. Bayin ka mabayaan. Di ba? You know, remain. Kung hindi pa, wala pang conviction. Kung hindi pa kaya, no, sa responsibilidad. And you know, there's a tendency sometimes for people to think about singleness, and we shouldn't see that way na, you know, na kinala nila mag-asawa na, you know. And so, we should recognize that in Christ, some people are content to be single. Okay? In Christ, there are some people that are content to sila sa pagiging single. Some people who are single, gusto nang mag-asawa, that's fine. Kung ang conviction mo ay to remain single, that's fine. But if you want to get married, then get married. Or else, you fall into temptation. Kung hindi na kaya. Okay? But if you're single and you don't want to get married, then it's okay too. That's fine. And it's not the status that, you know, mas better ka, less ka dahil single ka, ako married, mas better ako. No. Okay? It says here na there are some realities of the advantages ng pagiging single. Okay? May advantage sila. Then, sinabi ni Pablo dito sa verses 27 to 28, less troubles. Kasi pag may mag-asawa na kayo, dako na nga responsibilidad. So, enjoy your time. Ang advantages usang advantage sa pagiging single, less trouble. Sabi ni Paul. So, you know, especially, there's something going on in context dito, historical context. Sa panahon nila kasi, mayroong persecution nangyayari kay Emperor Nero. Remember, kung nabasa nyo sa church history, ginagawa suga ang mga Kristiyano sa Gardenia, ginlalahaban, siniraan pinakasuga, lampara sa Garden ni Nero. Okay? So, ginsisiring ni Pablo, you know, in context dito sa panahon nila, okay? Kung may asawa ka, may dugang kang na responsibilidad. Di mo, may dugang ka na alalahanin, especially na grabe ang persecution sining panahon. So, if you have to be responsible, you know, if you're married, you have to be responsible sa imong asawa, sa imong mga anak. So, you know, it will be less trouble kung single ka sa context sining panahon, okay? And so, mao ni ang ginsisiring ni Pablo. But again, if you're single, you know, kung may asawa ka, may mga responsibility ka, alalahanan mo ang imong asawa, imong mga anak, especially may grabe nga persecution. Pero kung single ka, maaari kang makatubang sini nga persecution na wala ka inaalala na iba na tao, kundi ang imong kalugaringon. So, but then he also adds na, you know, may mga troubles to those who are married. They will face many troubles in this life. And sabi ni Pablo, I want you to spare with this. I want you to spare with this. So, marriage, let's remember, marriage is about two imperfect people. Okay? Dalawang tao na hindi perfecto at mayroon silang magkaibang personalities, iba yung batasan, iba imong batasan, kinaiya, iba sa imong kinaiya. Mga babae, paborito nila ang color pink. Sa lalaki, di rin natin gusto ang pink. Pag gusto mo ang pink, may problema siguro sa imo. Pag kita, sa imong mata, kung lalaki naruruyag sa pink. But, you know, magkaiba ang karoon natin. Tapos, may mga differences kita. Sometimes, when you have differences, and sometimes may mga different kita, may pagkakaibang kinaya, pero sometimes, nagkakauyunay. Okay, sa mga personalities. But, you know, that's the way God designed it. Para mag-complement. Hindi ka pwede masaya, ay, akong piliyon, parihula sa akon. No, waray sutsiton. May dagon, magkakamayad ang marriage problema, kaya may dagang ibang personality, may iba niyong, may dagang pag-differences sa kada usa, pero that's the way, kung paano dinisenyo ng Diyos kita. Okay? Para mag-complement. Kasi, paano mag-complement? Kasi may dagang kalakasan nga kaluyahan niya. So, ikaw magsusuporta sa iya. So, ikaw magiging strength niya. Pero may dalawa siya, kalakasan nga kaluyahan niyo. That's why nagko-complement kam. Naintindihan natin? So, that's the way God has designed us. No? Sa ang duha nga mag-partner. So,
But sometimes, sige, maiirita ka sa imong partner kay iba man niya karuyag. And so, but we need to stop. Dili any competition. Marriage is not about competition. Kung sino mas magaling, kung sino mas maupay, but we should look these differences na mayada kita as complementing. Din-design kita nga sud sini sa Ginoo, and we should look it that way na para mag-complement. And we need to be intentional because alam ko natin kapag mahalaga, may effort, talagang paghihirapan yan, and the same with marriage. Kung mahalaga ang marriage, talagang may effort, meron talagang mga paghihirapan natin. Pero worth it. Tama? Worth it. So, Paul says, but when you're single, the only person you you argue, ay ang yung sarili. Yeah, okay? Harap ka sa salamin. Kaya ikaw, di ka manggod na mamati. Ikaw. Kung imo kalugari yung kahampang mo. Kapag single ka. Kaya ano mong kakontra, imong kalugari ngon. Wala ka kakontra na laing tao. So, less troubles. Kaya kontra nimo imong kalugari ngon man. So, Paul says na dito, you're gonna have less trouble. May advantage sa pagiging single. And mababasa natin na we will read later this about, nabasa natin that we will look at again about sa may mga troubles when you are married. Okay? Ang isang advantage pa sa pagiging single is mas lalo ka makakapag-devote sa gawain ng Diyos. Kasi pag married ka, may mga responsibilidad ka sa pamilya kasi. Diba? Pero pag single ka, mga single, in time ngayon, commit niyo yung kinabuhi para na 100% sa Ginoo. Okay? A single person who doesn't have the additional responsibilities sa pamilya, malaya ka na mabuhat nimo ang mga buruhaton para sa Ginoo. You can be solely devoted to God ngan sa mga buruhaton para sa Ginoo. So, and let's clarify this ang sharing ni Pablo sa verse 29. Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin, malapit na ang wakas ng panahon, kaya mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Hindi ibig sabihin nito na pabayaan mo mong pamilya, sige, ikaw may asawa ka, sige, pag kinabuhi ka parang bagang waray pamilya. Diri mao na ang karigsigon ni Pablo. Ang karigsigon ni Pablo dito is, it says na ang panahon ay short, so be wise about the time and be careful in the day sa imong pagkinabuhi. And if you are married, don't be so focused na full sa iyong family. Ang imong marriage, maaari mong, even if your marriage, hindi yan makahadlang na makafocus ka sa nais ng Diyos sa iyong buhay, sa eternity and sa kaharian ng Diyos. Now, sa verse 30 and 31, let's clarify also kung ano ang ibig sabihin ni Pablo na sinabi niya dito. Verse 30, ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga bumibili na parang walang ari-arian, at ang mga gumagamit ng mga bagay ng salibutan na parabang hindi nangangailangang gamitin ang mga ito, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi magtatagal. So, in other words, sinasabi ni Pablo, keep on nakapokus ka sa eternal na perspective. Hindi lang sa mga bagay dito sa sanlibutan. Always keep your eyes, your heart sa mga bagay na magpapatuloy. Ito yung sinasabi ni Pablo dito. So, in verse 25, Paul identifies what he calls a difficult situation, and as I said, ang persecution na nangyayari sa time na ito sa Corinto. So it would be very difficult para sa kanila na maging devoted kay Jesus kapag mayroong iba't ibang mga persecution na naitatabo, pressure sa palibot, okay? Mga problema. So verse 25 to 31, isang bagay na nakapag-divide sa ating devotion sa Panginoon ay comfort. So, if you're sa mga normal na mga tao, gusto palagi natin ng comfort, di ba? Ayaw natin ng mga pressures na dumarating. And so, we find a way kung paano magkakaroon tayo ng masayon, comfortable, less stressful na kinabuhi. Kasi yan ang gusto natin. And for the Corinthians, they were dealing with married people na ang inakala nila, okay, ang hirap pala mag-asawa, sige, mag-divorce na lang tayo. That's the easy way na gusto nilang gawin kasi ang hirap na pala ng married relationship. So, they're making a way out sa pamagitan ng divorce kasi yan yung komportable na pamamaraan. And sa mga single, sinasabi ng mga single people na ang pinaka-komportable, magiging malipayan siguro kung mag-aasawa act. Magiging happy act. And so Paul says, no,
yung idea niyo, iniisip niyo na comfort, it's actually, it's going to make your life na mas lalong komplikado. When you think other things na nangyayari sa buhay, maybe sa buhay natin, you're making decision like, for example, do I get married? Mag-asawa na ba ako? Hindi pa. Mag-aaral ba ako sa secular o mag-aaral ako sa Bible school? Lord, bibilhin ko ba yan o hindi? Lord, ano bang gagawin ko? Magtatrabaho ako or ito ang gagawin ko na maglingkod sa Panginoon? And think of some of the factors na like kasi yun ay para kung iisipin nyo ng mabuti, those are things na some of the decisions we make yung benefit sa atin. Okay? Makapagbibigay sa atin ng comfort sa ating sarili. So that's how we make decision, di ba? Nakapagbibigay ng benefits. Pero think of some of the we think also some of the factors, the way we make decision, paano yun magkakaroon ng impact kung ito yung gagawin ko, ano magiging epekto nito sa pamilya ko? Ano magiging epekto nito sa aking buhay? Again, those are good questions, but those questions those are dapat para sa mga devoted sa Panginoon, those are only secondary questions. Okay? Pangalawa lang dapat yun na tanong, secondary question. If you are devoted to God, kasi yun yung mga tanong na how is this gonna give me a comfortable na kinabuhi, okay? Those questions ay para sa atong mga kalugaringon tanan na to. The person is devoted to God. Ang primary question niya, ang una-unang pakiana, termi niya, it should be the things like this. Paano yun ang desisyon na ako makakapekto sa akong relasyon sa Diyos? Okay? These are the primary questions. Yung mga sinabi natin kanina, has gonna impact my life, has gonna impact my family. Those are secondary. Okay? Because those are ang benefits sa imong decision based sa mga questions na ito ay sa imong kalugaringon. Those are secondary. But if you're devoted to God, this should be the primary question. Okay? Paano makaka-impact ini sa akong relasyon sa Diyos? Sa bawat decision nga itong gibubuhat, pero may dapat una-una ang relasyon natin sa Ginoo. Okay? If you're devoted to God. So, that should be the primary question. Like, kung himuon ko ini, wala na ba panahon sa Ginoo kung may na ako magiging desisyon, that should be your primary consideration. Okay? Kung himuon ko ini, mapaparangalan ba ang Ginoo sa time, sa finances, sa lawas. Remember, sinabi niyo po, your body is the temple of the Holy Spirit. Okay? And as a church, again, sinabi din sa Bible na kundi we are the bride, di ba? Kita ang bride ni Kristo, and we should be devoted to our bridegroom. Tama? So, how is this gonna honor God with my time, with my finances, with my money, with my body? If I make this decision, how is this going to impact the church? Okay? When it comes to paglilingkod sa Diyos, pagkakaisa sa simbahan. God, but remember this, God is devoted to church, devoted to you as His bride. And so you make decision thinking through that lens na kung paano, ito ba makapag-aagaw sa aking commitment sa Diyos? Ito ba makakahadlang para maging devoted ako sa Panginoon? So, that should be our primary consideration or question. And palagi, sa bawat decision, ang hinahanap natin comfort. And comfort ay maaaring ang comfort ay magiging distraction para maging devoted tayo sa Panginoon, and we naturally drawn to it sa paghahanap ng comfort. But Paul says, don't live for the comfort of this moment. Sabi ni Pablo, don't live for the comfort of this moment na yan ala, hindi mo gipipinsal. Because this moment ay magtatapos. It will not last. Lahat ng mga bagay dito ay hindi magpapatuloy sa mundong ito. Things in this life will not last forever. Tandaan natin. Di rin magpapadayon. So, don't live for the comfort, siningang kalibutan. Live for the comfort of eternity. Does it make sense, church? Picture eternity in your mind when you're making decision with your life. Hindi lang ang mga yana, mga panandalian nga mga butang, nga mga lumalabay nga mga butang. Amen? So, comfort can distract us sa
pagiging devoted sa Panginoon. Ang isa pang nakapag-distract sa atin, honestly, basically what did sa scripture ay mga responsibilities, mga responsibilidades. Do you agree? So, basahin ko lang po sa verse 31 to 34, I think. Follow with me sa starting verse 31. At ang mga gumagamit ng mga bagay, 32. Guys, kung may layo kayo sa mga alalahanin sa buhay, ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kalugaran ng Panginoon para sa mga single, para sa mga walang asawa. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa, mga may asawa, ay ang mga bagay ng sanlibutan ito kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito ay hati. Remember? Take note, dahil dito ay hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang may talaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. So napansin niyo po, isa sa mga nakakapag-divide sa ating devotion sa Panginoon ay ang mga responsibilidad. So, sometimes, maupo nga butang, okay? Sometimes the good things in life can take you away para maging devoted sa mga mas magandang bagay. So, Paul recognizes that even when you are married, kung pamilyado ka, na there's a certain level of day-to-day responsibility na mayroon ka. And sometimes, those things are gonna make it difficult for you, okay? Para to be able na makapokus na maging devoto sa Panginoon. Halimbawa, sometimes, di ba? For example, if you would observe, di ba? Danay, magbantay sa bata. Danay maglaba para kay way sulot sa uniform ang anak. So, danay, mo niya naging hinungdan na, di ba, nga makakuha kita makasimba. So, the number one na the way nga mag-grow ang imong relationship sa Panginoon is, we need to spend time with God, okay? We need na dili naton tugutan nga maagaw ang atong panahon sa Ginoo. You remember the story of Martha and Mary, right? Martha and Mary. Si Mary, spend time sa Ginoo. Si Martha, busy siya ura-ura. And to the point na, grabe ng pressure kay Martha. Kaya tungod nga, burden na siya. Kadamon sa mga problema sa kinabuhi na, if we will relate it sa aton, mas lalo nagiging mabugat sa aton. Kaya tungod sa, we're allowing our time with the Lord na makawat. So, mas lalo na nagiging mas mabugat, imbis na maging magaan. Kasi we're allowing na manakaw ang atong panahon sa Ginoo. Okay? So, importante nga, we don't allow nga makawat ang atong panahon sa Ginoo. Spend time with God. Spend time sa pakikinig sa Kanya. Spend time sa pakikipag-usap sa Kanya kasi wala ka namang ibang masusumbungan, masusumatan sa imong mga burden sa kinabuhi, masusumatan sa imong mga problema sa kinabuhi, kundi dida sa panahon nga nag-spend time ka sa Ginoo nga maisisiring mo sa Ginoo. And sa panahon siton na kundi na nakakaabot ka sa less stress, na warang burden kapag nag-spend time kita dito sa Ginoo. So, may mga responsibilidad. So, when you are married, but again, importante lang itong, if you're devoted to God, you're gonna spend time. Try it sa iyong relationship kung married ka. Ayaw pakighampang sa imong asawa. You think you'll be devoted to your spouse? Ayaw walay communication. You think you'll be devoted to your spouse? Kung walay communication? The same with our relationship with God. You think you'll be devoted to God kung walay ka communication sa Panginoon? You think you'll be devoted to God when you don't have time sa Panginoon? Like sa marriage, di ba? You need communication. You need time sa bawat isa. And the same, similar sa ating relasyon sa Panginoon kung gusto mo maging devoted sa Panginoon. Ayaw tugutin nga
makawat ito nga mga panahon. But again, going back sa ating text, may mga, if you're single, di ba, you have advantage, so ayaw pag-apura, okay? Kasi pag may family ka na, may mahati mo kuha, but it doesn't mean na dili ka na maging devoted. Despite some difficulties, pressure, you can still be devoted sa Panginoon by God's grace, okay? Hulig sa Ginoo. And the last part sa verses 39 to 40 sa mga widows, sinasabi niya dito sa mga balo, it's fine to remain single kung magkaruyag mo magpabiling na single, but you know, para sa mga balo, if you want to remarry, mag-asawa, marry a person na mananampalataya. So muna yung gisiring niya dito sa verse 39. So again, it depends upon your conviction, okay? It depends kung ano ang gibutang sa Ginoo sa imong heart, okay? Kung nano ang gibutang sa imo sa Ginoo, sa imong kasing-kasing. So, let's conclude this sermon about undivided devotion to the Lord. May it be that whatever decision we make in life, whether mag-aasawa or magpapabilin nga single, whatever, kung umabot ka na sa punto sa major decision sa imong kinabuhi, always remember this fundamental principle. Mahalaga nga principle. We must prioritize the Lord and His kingdom. Permi natong priority, una permi ang Ginoo nga naniya ginahadian. It is important for us to make significant life decision na kung saan magbibigay sa aton sa freedom para mabuhat naton ang calling sa Ginoo ang gipapabuhat sa aton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Let's always do this so that as Paul says in verse 35, this is where we get our titles and aton mensahe so that, you know, we may serve the Lord without distraction. Basahin ko po verse 35. At nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Palaging una ang Panginoon ang kanyang kaharian. Di repair may kadua. Remember sa Bible, sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. So, palaging sa listahan natin, sa buhay natin, sa puso natin, una palagi ang Panginoon. Amen? Even sa anumang relasyon, whether sa atong spouse, sa atong mga anak, sa atong kaibigan, palaging mas mahalaga ang relasyon natin sa Panginoon. Amen?